Alright guys, happy Wednesday. Happy Wednesday. Ngayon guys, topic natin ngayon is pag-usapan natin um, bakit ang boring sa Amerika at gusto ko nang umuwi dati. Nung bagong dating ako dito guys, gusto ko nang bumalik kasi sobrang tahimik, boring. Alam mo yung nakikita natin guys sa mga movie, ang ganda-ganda ng Amerika. Parang parang paradise. Pero sa reality, pag nandito ka na sa US, or kung nandito ka na sa US, maninibago ka talaga yung lifestyle dito. Yung mga tao, palaging nasa loob ng bahay or nasa trabaho. Yun ang buhay dito sa Amerika. Kaya kung papunta ka pa lang dito sa US, ready mo na yung sarili mo. Kasi hindi mo na makikita yung wala ka na makikita mga chismoso sa gilid-gilid nagkukwentuhan, nagiinuman sa tabi-tabi, mga bata na may ingay, mga naghahabulan, nakahubad, yung mga tao. Pagdating dito, walang-wala. As in parang ghost town. Lalong-lalo na pag winter time, wala halos karamihan ng mga tao dito nasa loob lang ng bahay. Meron ka makita ng mga tao pangilan-ilan lang yung naglalakad, siguro isa, dalawa, tatlo. Pero hindi katulad talaga sa Maynila o sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas na marami ka nakikita mga tao na hindi ka maboboard. Talagang yung security guard dito guys, palaging kamukha ni De La Hoya, yung kalaban ni Manny Pacquiao. Yeah guys, yun nga. Dati gusto ko nang umuwi, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas kasi sobrang boring. Pero mabuti na lang hindi ako bumalik, hindi ako umuwi, hindi ako nag-decide na bumalik kasi nga sa katagalan mo dito, talagang matagal na adjustment. Matagal na adjustment. Mag-a-adjust ka talaga dito. Kasi yung buhay dito ibang-iba. Ibang-iba sa Pinas. Talagang masabi mo na bakit yung sa Amerika, bakit yung mga tao dito palaging nasa loob ng bahay. Yung reason nun guys, palaging nasa loob ng bahay yung mga tao dito kasi mga pagod yan. Pagod kasi galing trabaho at marami mga tao dito na mga gusto ng tahimik, ayaw ng maingay. At yung mga tao dito guys kasi minsan karamihan hindi lang sa mga Pinoy, hindi lang sa mga Pilipino. Karamihan dito guys, nagdo-double job, 2 trabaho, 3 trabaho, part-time yung iba. Kasi yun yung isang na reality dito, na realidad dito sa Amerika is yung mga tao dito palaging nasa trabaho, palaging nagdo-double job kasi marami silang mga bills. Yun. Bayarin, maraming bayarin dito guys. Yung typical ng buhay ng mga Pinoy dito, talaga trabaho. May pambayad sa bills. Yeah, parang ako lang. Trabaho. Pero isa lang yung job ko guys. Itong nagdadrive ako ng truck, nag-deliver kami ng liquid sugar. Yun guys, yung kung nandito ka na sa US, na alam mo na yun, nakita mo na talagang iba yung lifestyle ng mga tao dito. Talagang minsan hanap-hanapin mo rin yung sa Pilipinas kahit yung Pilipinas
magulo, yung buhay doon, yung parang maingay. Pagdating mo dito, talagang maririnig mo yung mga ibon eh. Talagang sobrang tahimik. Talagang sobrang tahimik. Pero ang advantage dito guys, pag naka-drive ka na, meron ka ng license, pwede ka nang mamasyal. Kasi isa rin dito yung sa Amerika is yung transportation. Wala ditong katulad ng mga tricycle, jeep, bus. May bus dito guys, pero meron silang designated na area na doon ka lang bababa. Hindi ka pwedeng katulad ng Pilipinas, bababa ka kahit saan. Pagdating dito, may designated area lang na doon ka lang bababa, maglalakad ka pa. Kung malayo yung building o yung store na pupuntahan mo, tapos yung bus doon lang yung pwedeng ibaba ka, wala kang magagawa kundi maglakad. Kaya yun ang dito guys. Importante is meron kang license. Mag-drive ka dito. Kailangan mo yung pinaka-importante yun. Sa next na topic ko guys, yung pag-uusapan natin yung driving, yung pagda-drive. Pero dito talagang maninibago ka dito guys kasi nga yung weather, isa rin yun. Like katulad ngayon, nakabini ako, naka-hoodie. Kasi malamig. Malamig. Yung lamig dito guys, ibang-iba yung lamig dito. Kasi ito yung parang nangangagat talagang sa balat. Walang snow dito sa lugar namin guys kasi dito kami sa sa California. May part ng California na nag-i-snow doon like katulad ng mga katulad ng Lake Tahoe, diyan sa Truckee, Shasta Mountain. May iba pang lugar na nag-i-snow talaga. Pero halos karamihan ng dito sa California parang hindi talaga nag-i-snow. Pag pumunta ka ng East Coast, yung mga New York, diyan sa Chicago, Washington. I think Washington nasa north pala yan. Washington nag-i-snow din. Doon sa Chicago, Illinois, yung mga yan, New York. Basta sa East Coast banda, marami yung place dyan na nag-i-snow talaga yan. Dito sa California, wala masyado. Ayan guys, ready mo yung sarili mo kung papunta ka pa lang dito sa US or kung nandito ka na sa US. Enjoyin mo muna yung mga 1 month mo siguro, 2 months, mag-enjoy ka muna. Kasi nga, once na meron ka ng trabaho at meron ka ng bills na babayaran, talagang trabaho ka na. Yung buhay mo dito, paikot-ikot na lang. Kain, tulog, trabaho, bayad sa bills, trabaho ulit, kain, tapos ikot-ikot lang guys, cycle lang yung buhay din sa Amerika. Dito, walang katulong. Ikaw lahat gagawa dito. Ikaw maglalaba, ikaw luluto, ikaw maglinis ng bahay. Kaya swerte kayo guys, yung mga tao sa Pinas, may mga katulong. Dito, pag nag-hire ka ng katulong dito, nako, yung sahod mo siguro, yung sahod mo, ibibigay mo lang doon sa katulong mo. Kasi ganun ka mahal mag-hire ng katulong dito. Kaya karamihan dito. Siguro yung mga nag-hire dito ng mga katulong guys, yung mga mayayaman na talaga. May katulad nito mga celebrity, yung mga millionaire. Pwede ka mag-hire ng mga katulong. Pero katulad natin, tulad ko, na regular employee, wala. Talagang hindi ka makaka-hire ng katulong dito. Kaya kayo yung sa Pilipinas, swerte nyo. May tagalaba kayo, may tagaluto kayo, may tagalinis kayo ng bahay.
Kaya pagdating dito, kung meron na kayo dyan, may ganyan kayo, nakatulong, tagaluto. Pagdating mo dito, ikaw lahat ang magluluto, ang maglilinis, lahat-lahat ng gawain sa bahay, ikaw lahat. Kaya yun, ang adjustment mo kung meron ka man, kung senyorita ka sa Pilipinas o senyorito ka dyan, big boss ka dyan. Pagdating mo dito, wala, ikaw lahat. Talagang, yung sinasabi guys na pagdating mo dito sa US, kung ano yung status mo sa Pilipinas, kung ano ka man sa Pinas, pagdating mo dito, back to zero ka talaga. Back to zero ka, talagang babalik ka sa pinakababa. Kasi kung mataas yung ego mo dito, mataas yung ano kasi ganoon ka sa Pinas, ipaparealize sa'yo ng Amerika yun eh. Maano mo rin yun, maramdaman mo rin yun na, oh, hindi na pala ako big boss o hindi na pala ako senyorita, senyorito dito sa Amerika. Kasi dito guys, pantay-pantay na lang tayo dito. Kung makakain ka ng magandang ulam, makakain din ako ng magandang ulam. Kung steak yung ulam mo, steak, makakain din ako ng steak. Kung lobster, lobster. Buffet, kaya ko mag-buffet rin. Ganon dito guys, pantay-pantay. Walang sinasabi na, oh, mayaman ka kasi may kotse. Lahat ng tao dito guys, karamihan may mga kotse. May mga kotse kasi kailangan yun. Pag nagtrabaho ka dito, wala kang kotse, nako. At hindi ka i-hire dito pag wala ka ring license. Kaya kailangan mo talaga magkaroon dito na guys ng kotse, commute. Commute ka talaga dito. Kaya, pang gawin mo guys, kung ano man, mag-research. Kung papunta ka pa lang dito sa Amerika, mag-research ka ng buhay dito sa Amerika. Saka wag mong masyadong mag-expect ng pinaka talagang gusto mo na, uy, Amerika yan. Maging ano na ako doon. Senyorita na ako doon. Kasi hindi yung totoo guys. Pagdating dito, sa'yo lahat. As in sa'yo lahat. At ang buhay ng tao dito, trabaho, bahay, kasi kailangan guys, kasi nga, hindi ka mabubuhay dito kung wala kang trabaho. At i-humble mo yung sarili mo dito kasi nga, talagang i-humble ka ng Amerika. Kalimutan mo na lahat, yung sa Pilipinas, kung ano nalalaman mo doon, balik back to zero ka dito. Kasi, dito sa Amerika guys, talagang tuturuan ka ng Amerika na maging independent. Na ikaw lahat. At maging enjoy mo lang yung journey guys. Enjoy mo lang yung journey sa Amerika. Kasi minsan talaga di maiwasan na sabihin mo rin sa sarili mo na gusto mo nang bumalik. Gusto mo nang umuwi. Kasi yung lifestyle dito, ibang-iba talaga. Talagang ibang-iba. Sa akin guys, sa experience ko, ang ano lang sa akin is yung sobrang yung parang wala kang matambayan pag hapon, pag gabi, walang masyadong tao, walang kwentuhan, makapagkwentuhan kasi nga lahat ng tao dito guys nga, yung sabi ko kanina, nasa trabaho, pagod na, nasa bahay na lang, gusto mo lang matulog. At ganun din yung ma-experience mo guys. Pag ikaw na nagkatrabaho dito, ma-realize mo yun, oh, ganun pala yun. Alam ko na na ganun pala yung mga tao dito na yan nga guys, may basura. May basura na dumaan na ingay. Yun guys, ma-realize mo na, uy, ganun pala. Kaya pala yung mga tao dito nasa bahay lang. Kasi pangapagod na. Gusto lang mag-enjoy. Mga tao dito guys, weekend. Kaya pag weekend talaga bumabawi. Palagi dito may party.
Yung mga Pinoy dito talagang palagi party yan Sabado, Linggo. Pag weekend talaga guys, nag-i-enjoy. Which is, yun lang naman guys yung time na kahit paano, ma-banding mo yung mga anak mo, kung may anak ka, yung misis mo, yung family bonding nyo, pag weekends, pag naka-day off lang kayo. Kasi nga, karamihan dito guys, ang asawa, mag-asawa, may trabaho, kasi kailangan yung mga anak nasa school. Kaya weekends lang talaga dito guys. Hindi katulad sa Pilipinas na nagkasama kayo palagi. Na nandiyan kayo, nakikita kayo palagi sa bahay, everyday. At swerte pa nga kayo dyan sa Pinas kasi nga, dito may binabayaran kayong bahay, apartment, renta. Diyan sa Pinas, wala kayong binabayaran na ano. Pagkain lang ang kulang sa Pinas eh. Kung nasa ano ka man, Maynila, which is, yan, nagrenta ka dyan siguro. Pero dito talagang kailangan mo ng trabaho kasi hindi ka mabubuhay dito. Hindi naman pwedeng nandoon ka lang sa bahay. Pero lang talaga guys, like katulad na nangyari sa misis ko, like kami, mag-asawa, mga maliliit pa yung mga bata, hindi pa pwedeng iwanan. Kaya yung misis ko, sinabi ko na lang muna na wag muna magtrabaho. Kasi kawawa yung mga bata, guys, lalo na pag maliliit pa lang. Napapasok sa school, walang mag-aasikaso. Ayoko nang ganun eh. So, pero ngayon, okay na. Naiwanan na sila, malaki na. Pwede na marunong na silang magbihis sa sarili na, kumain. Which is good na yun. Pero, pag nag-uumpisa ka pa lang dito guys, like, may pamilya kayo, nag-uumpisa pa lang kayo, mahirap. Like yung kami ng misis ko dati, nag-start kami mag-apartment. Isa pa lang anak namin. Excuse me. Mahirap. Hindi namin alam. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa. Para kaming alam mo yun, nagbahay-bahayan lang. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, Talagang struggle. Struggle is real, guys, pag nag-uumpisa ka pa lang dito sa Amerika. Pero, magtiis ka lang. Kasi once na ma-adapt mo yung lifestyle dito sa Amerika, masasabi mo na, wow, ang ganda pala dito. At iwasan mo lang yun guys na mangutang, maraming bills, maraming credit card, maraming kasi nga pag nabaon ka sa utang, yun ang mahirap doon. Kasi mag-aano ka lang, tatrabaho ka lang, pambayad mo lang sa mga bills mo, sa mga utang mo. Kaya maging maging wise ka rin sa pera, maging magaling ka sa paghawak ng pera. Which is yun yung mali ko guys, yung hindi ko kasi walang nagturo sa akin yan, wala akong financial education na tinuro sa akin kung paano humawak ng pera, kung anong gagawin. Pero yun nga, learn your mistake. Kaya kailangan mo rin magaling kang humawak ng pera dito. Hindi yung puro ka bili ng bili. At wag kang yung dito kasi guys, pag may trabaho ka na, may mga katrabaho ka mga Pinoy, so kwentuhan kung saan pagandahan kayo ng sasakyan. Pagandahan ng sasakyan, pagandahan ng bahay, pagandahan ng saan napuntahan yung mga bakasyon. Wag kang makipag-compete sa iba. Kung ano yung success ng ibang tao, which is good, success nila yon, yeah. Pero umiwas ka sa parang nagko-compete ka kasi nga once na magko-compete ka guys sa mga tao dito, ikaw lang din yung kawawa kasi end of the day, ikaw lang din ang magbabayad ng mga bills. Kaya kung maaari, mababa yung expenses mo, mataas yung sahod. So, meron kang pang emergency na pera, kung ano man mangyari, meron kang
madudukot. So, yun lang guys, ingatan nyo lang yung ingat lang kayo sa utang. Yun lang. Ayan guys, yun lang yung sinare ko sa inyo guys. Tapos na yata ako. Dito ako nag-deliver. Tapos na ako mag-unload. Kaya, enjoy lang yung journey mo dito sa Amerika. Ingat lang kayo. At happy Wednesday. See you next time ulit. Peace.